Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. 2016 na. Pero Pasko pa rin ha, don't forget. Pasko pa rin hanggang sa Linggo. Ako po si Karen para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa Bright FM 919 or Bright FM 91.9. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong kasama tuwing Monday Kantahan. Si Satch po ito. Magandang tanghali sa inyo. Busog na ba kayo sa inyong mga tananghalian? Ayan, kasi ako di pa ako nananghali. In-announce mo pa. Ikaw talaga. At gutom na rin po ang inyong Isa pa kasama to! ngayon. Ang Isa pa. inyong DJ na father pa, DJ Father Joel. Sandali, ako ba obligadong pagkatapos ng Hindi naman. tita? Ang dalawang ito ay Nagpaparinig, nagpaparinig po ba? Siyempre, dahil habang nagla-lunch yung mga tayo ay nagkukwentuhang kantahang Katoliko. No? Kailangan konting patikim ng pananghalian nyo. Kaninang anong oras ba yun? Mga 10:30 nandyan si Father Bong. Bong Feliciano sa baba. Pag oras na ganito, pinakikinggan daw tayo dun sa kumbento. Talagang naka-on yung... At habang sumusubo sila, Kumusta kapag po kayo? tumatawa tayo, sasabihin daw ni Father Bong, mamangan kami. Yan. Ayan. Maligayang pagkain po. Opo, sana po hindi sumakit ang tiyan nyo sa pakikinig sa amin. Sandali, tayo may isang kasama pa dito sa booth. Siyempre si Best nandito pa rin at sasalihan tayo sa pag-awit. Di ba, Best? Yes. No? Ayaw na sumagot. Silent spectator lang siya. Ayaw sumagot. Kasi hindi niya alam kung ano yung papakanta ni Satch. Ano ba yung hinanda natin para ngayon? Christmas songs pa rin ba tayo? O... Well, dahil malapit na ang dalawang kapiyastahan no, na hinihintay-hintay din ng mga tao, ang una pong pagkukwentuhan natin ngayon ay ang parating na kapiyastahan no, ng ating Jesus Nazareno. No? At sa darating pong Sunday ay ang kapiyastahan naman ng the Lord's Baptism. Okay. No? At yun po yung simula ulit ng Ordinary time sa ating simbahan. Pero ngayon pa lang, no, balik ulit sa dati, no? Yung mga bata, balik ulit sa pag-aaral, Siyempre, no? may class na. Oo, yung mga nagtatrabaho, balik ulit sa pagtatrabaho, kaya lahat ay merong Christmas hangover, no? Tinatamad pa, inaantok, no? Kamukha ako noon, galing-galing pa lang ako nagturo sa seminaryo. Inaantok pa yung mga estudyante ko, no? Pero meron naman akong Christmas gift sa kanila, no? Ang Christmas gift ko, binigyan ko sila ng quiz. Ayun, no? So, nagising sila. Si Among. Gising na gising. At least. Di ba? Oh, at least hindi nila ako tutulugan dahil kailangan nilang gamitin yung utak nila. Napakabait ng professor na ito. Oo naman, siyempre, the greatest gift that you can give your students is knowledge. Oh, di ba? Parang refresher ba ito? First day of the year. Anyway, no? So, sa ating mga kakwentuhan, sa ating mga tagapakinig, no? May balak po ba kayong pumunta ng Maynila at makisali, no? Sa traslasyon, no? Ng Nazareno, no? Ano po ba yung mga nakaugalian nyo, no? Sa ating poong Nazareno, no? Mamaya pagkukwentuhan po natin yan, yung mga ginagawa ng mga tao dito sa Nazareno sa katedral, no? At pagkukwentuhan din po natin ang ating baptism, no? Naalala niyo po pa ba ang inyong pagkabinyag? Ay, oo. Ang date ng inyong baptism? Naalala niyo po ba kung kailan kayo nabinyagan, no? Kung gusto niyo po makisali sa ating kwentuhan ngayon, kayo lang po ay mag-text sa mga sumusunod na numbers. Sa ating pong mga Smudge subscribers po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738.
0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo at magkwentuhan tayo. Yes. Okay. So, Amo. ang ating unang kanta, no, para sa kapistahan, no, ng ating Poong Nazareno ay memorize po ni Satch dahil isa daw po siyang deboto ng Nazareno, no? Ano ba itong kantang ito, Satch? Ang himno ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito ay isa sa mga pinakahuling komposisyon ginawang awitin ni Maestro Lucio San Pedro. Mhm. Si Maestro Lucio San Pedro ay kilala sa mga yung mga naunang liturgical songs, yung Luwalhati sa Diyos, yung Misa Pastorela niya na Tagalog, yan. Si Lucio San Pedro yan. At sa yung Ano ba mga siya? Tagalog siya? Taga Maynila o Bulacan? malamang. Oh, anyway. Anyway, yan. Sige. Siguro yung mga ibang listeners natin ay deboto din ng Nuestro Padre. ng Nazareno. Dito lang sa katedral, no? Napakaraming deboto. So sa Saturday po, may misa po tayo, no, sa ibang parokya. Pwede niyo pong ilagay sa harap yung meron kayong imahen ng Nazareno, no, to commemorate ito pong kapistahan ng Nazareno. Pakinggan po natin ang kanta ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Okay, may vibrato pa. No? nga. Vibrato, yung nanginginig na boses ni Satch. Bel canto. No? Ano ba itong kasaysayan ng Nazareno, Satch? Dahil pinagmamalaki mo na ikaw ay deboto ng
Nazareno, Yan, no? ang Nazareno ay dinalang imahen, no? Itong imahen ng Jesus na nagbubuhat ng krus. Ito ay dala-dala ng mga Recoleto noong sila ay mapadpad sa Pilipinas noong mga panahon ng pagmimisyon, ng panahon ng mga Kastila. Oo. Ito ay unang venerated sa walled city of Intramuros. Mhm. At noong petsa nung January 9, what was the date nung Ano na yan eh? 1700s na. Oo. Nung ilabas yung Nazareno from the Intramuros to the Dadalhin suburb sa- of Quiapo, lumabas lahat ng tao. Ng tao. Kasi the first time they saw the imahen ng Nazareno na lumabas out of the walls. Mm. So it was attended by people, by the Yan yung tinatawag nilang translasyon, no? Kaya Yung paglilipat. translation, from Intramuros to Quiapo. Yeah. Yan. Mhm. Kasi ano yan eh, dinonate, 'di ba? Yung image talagang it was specifically donated for this church dito Yes. sa Quiapo. Kaya pag tiningnan mo yung Quiapo, hindi naman Nazareno yung patron saint nila. Ang San Juan Bautista. O, San Juan Bautista talaga. Yeah. Merong termino noon na tinatawag nilang herencial. Mhm. Herencial, ito yung mga imahen o isang kawang gawa na binibigay ng mga affluent sa society Mga for the mayayaman. church. Mm. Kasi 'di ba pagka nagke-create ng parokya, Oo. ang nagtutustos ng paggawa ng simbahan, yung mga imahen, yung gamit sa misa, yung mga lahat ng vessels, Oo. images, lahat ng gamit ng simbahan, ang nagtutustos ay ang korona ng Espanya. Oo, Oh. yung pamahalaan, Pamahalaan, yung panahong oo. yon. At yung mga pinagkakatiwalaan na tao sa mga gamit na ito, yung imahen, Mhm. ang tawag sa kanila yung mga kamarero. Mhm. Because hinahawakan nila isang herencial, isang bigay ng royal crown ng Spain. Pero yung, alam mo yung word na camarero sa Kastila, Spanish, ibig sabihin yan, waiter eh. Yes. No? Camarero, Tama. Kasi di ba? yun naman talaga among ano ba sila, 'di ba? In They waiting, are. no? Pag, Yes. Parang hinihintay at your service, parang ganun yung ginagawa They nila. serve. Yes. Oo. Pero ngayon, parang nasobrahan na yung debosyon, no? Tulakan, no? Yan. Yung paghihila doon sa lubid, no? Napakarami na yatang mga namatay din, no? Dahil sa sobrang init. Yes. May mga Nagigigil, naipit, may stampede. natapakan, no? Nung ang pinapakiss ko itong baby Jesus nung dito sa katedral, 'di ba? Yung misang Maitinis, yung mga tao na nagbibigay lang, no? Tinatapon nila yung mga parang panyo nila sa akin. Tapos ito naman mga knights, parang piyesta na Nazareno, no? Pupunas doon sa baby Jesus, tapos ibabalik sa kanila, tatapon. Ganun na rin pala kayo, ha? Dahil parang sobrang dami ng mga tao, hindi sila makalapit. Kaya nagtaka ko, parang Nazareno na rin nakita ko. Oo nga eh. Anong Pagkatapos ng pagbukas ng mga giant lantern, abay, bigla ba naman iniwan si Jesus? Tinignan na lang yung mga nanood na lang ng giant lantern. Ako yung isang kailangan linawin. Kasi pag sinasabi natin, di ba Tita Shirley, kayo pong mga katekista, kinokorek nyo yung mga bata pag sinasabi nila na Papa Jesus. Papa God. Kapatid, Si Jesus is, may ano nga Jesus Dapat si Kuya Jesus. Kuya. Sa Manila, yung mga Days with the Lord, that's one organization parang retreats yun sa mga high school at saka some college students. Yung tawag nila, Kuya Jess. Kung Kuya gusto mong Jess. maging malapit, yung very close, yun yung tawag. Yung TV show noon, bro ang tawag eh. Mas tama ngayon Si kaysa bro. papay. So, ngayon, linawin lang natin yung Nuestro Padre Ayan. Jesus Nazareno. Yung kaya pala yung mga deboto, 'di ba, may NPJN. Kung minsan may nakikita ka, yun yung Nuestro ibig sabihin, Padre. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ibig pa lang sabihin ng padre doon kasi Padres. di ba priest daw yung ibig sabihin in English, our priest Jesus of the Nazarene. Yes. So, dapat yung pag-correct natin, pag naririnig natin yun, Nuestro baka mamaya Padre. sabihin, Tatay. kinokorek nyo Padre. kami. Bakit sa yung Nazareno? Nuestro Padre. Nuestro Padre. So, our priest. Dahil Jesus. tandaan natin, si Jesus,
ay may threefold function siya, di ba? May katungkulan na bilang pari. Pari ay namamagitan sa tao at ang Diyos, no? Propeta ay simbolo ng tagapagsalita ng Diyos, no? At hari, di ba? Ang naghahari, no, sa ating buhay, no? Pinaghaharian ang buhay dahil siyang buhay mismo at nagkakaloob ng panibagong buhay. Tama yung nabanggit mo kanina, Karen, no? Dapat yung mga bata ay hindi na tinuturuan na sabihan ng Papa Jesus, kasi mayroong connotation din yun, no? Papa Jesus, Mama Mary. Kala ng mga bata mag-asawa sila. Oo nga. No? Oo nga, no? Yung mga bata pa naman napaka-observant, napaka-keen. Pamukha lang po kahapon, no, dito sa katedral. Pagkatapos kong magmisa, may isang bata, no, bigla ba naman akong nilapitan. Tapos sinuturo niya yung Sacred Heart namin, yung bust, no, yung kalahating katawan lang. Sabi niya, Father, bakit po si Jesus walang paa? Sabi yung ganon, no? Naku, Sabi yung ganon. Nakita ko. Kasi yung itsura ni Jesus, Bust nalahati lang, bust lang, busto lang. Mukha lang, yung ulo lang. Tapos sabi ko sa kanya, hindi, pagod si Jesus niya, no? Hindi mo lang nakikita yung paa niya, nakaupo niyan siya. Sabi ko, pagbata, kailangan talaga. pagkatas nagtataka pa rin siya, no? Talagang nilapitan niya, tinitignan niya, no? Yung mga bata kasi very curious sila, no? Kaya dapat linawin, no? At dapat palalimin din natin yung ating paniniwala at pananampalataya dito sa tradisyon na ito, no? Yung mga tao ay minsan very, anong tawag mo doon? Fanatic, no? Yung makikipagpataya, no, para malapit lang sa Nuestro Padre, sa Nazareno. Nazareno. 'Di ba? Buong year na nila nakikita doon sa Quiapo. Hindi mo naman makikita yung mga tao, pero pag lumabas ay doon sila makikipagsiksikan. I think merong epekto yan Iba pa rin daw yung lumalabas siya ng January. Yun yung ibang paniwala nila. Pero meron parang social psychological effect kasi yan. Minsan tayo mga tao, pag nakita mo na when something is very desirable, no, people tend to gravitate or tend to be attracted with it, no? Like for example, kung nag-iisa na lang yung tinapay, pag merong dalawa na makikita nila, gusto nila yung tinapay, di ba? Mag-aagawan. Mas maraming tao na mag-aagawan, no? Pero nung kami mga seminarista, no, yung mga seminarista medyo matatakaw din, no? Gutom naman, amo. Dahil deprived minsan sa pagkain. Maraming seminarista nakikinig. Nung minsan, nilibre kami, no? Kami mga seminarista dahil alam ng pare na medyo gutom kami. Nilibre kami ng pizza. Hindi lang isang pizza, no? 10 kami, binili kami ng 5 malalaking pizza. Naubos niya. Hindi, parang nawalan kami ng gana. No? Kung kailan marami, di ba? Parang hindi desirable, pero pag konti, kasi napakarami nyo, parang gusto mong challenge kasi yun. Kumain ng kumain. Parang ganyan din, di ba? Isa lang yung Nazareno doon sa Quiapo. Tapos paglalabas mo, napakaraming tao, they tend to be attracted to it. Minsan nga, dito sa katedral, nakakatawa yung ginagawa nila sa Nazareno Yung kamay ng Nazareno, abay, pinuputol ba naman? Kumukuha doon sa daliri, kumukuha ng parang souvenir. Relic niya. Nung minsan nga, nakita lang sinumbong nila dahil kinuha nila yung kamay ng Nazareno. Pag bigay sa amin, bigla ba naman may nakita kaming parang nilagyan ng chocolate yung kamay nung Nazareno dahil chocolate? Parang hindi ko alam kung may nalusaw na chocolate doon, bakit napakain si Jesus. Malagkit, no, tapos kulay brown, no, hindi naman dumisiguran ng tao yun dahil parang nilagyan ng chocolate. Minsan nga maamoy mo naman kung minsan nga pati yung damit ng Nazareno ay pinupunit, no? Kumukuha sila ng souvenir. Kaya nga balak ni Among Jean, yung buhok ng Nazareno, dahil yan minsan every year or twice a year pinapalitan yung buhok na Nazareno. Yung buhok na nakasuot the previous year, ang balak namin ni Among ay gupitin, ikabit sa stampita, parang relic, tapos ipamigay sa mga tao.
Para hindi sila nagkikipag-agawan, umisa makikita mo parang butas yung damit ng Nazareno, kinuha yung design, yung burda, no? Inuwi sa bahay, no? Minsan nga, pati sa procession, yung mga bulaklak, di ba? Inukuha. The same case among sa Quiapo, Oo. kahit noon. Oo. Pagka lumalabas ang senyor, yung ibang tao talagang papanik dun sa andas, Oo. tapos Mm. kukuha ng buhok. Noon, nung wala pa yung mga ihos na nagbabantay. Ano naman daw yan eh? Kasi we could always explain that this is fanaticism, no? And sometimes, to a certain extent, talagang nagiging Oo. fanaticism. Pero yung mga theologians na may malalim na pagsusuri dito sa ating folk o popular religiosity o yung mga devotions, nung inaral daw nila yung devotion to the Black Nazarene, yung ganun, imagine yung tama si Among Joel, makikipagpatayan ka halos. Basta't mapunta ka lamang. Yung sabi nila, kasi yung mga Filipino, kailangan nahahawakan. May Diba? ano sila, may ugaling Very, Hawak. gusto nila experiential. Yes, no? experiential. Oo. Kaya kung nagtitinda ka, ayaw mo pahawakan, hindi ka makakabenta. Oo. Ayan, alam ni Tita Shirley yan. Kaya pala, Tita, dito sa atin, kailangan kung nagtitinda ka, laging may free taste. Oo. Free smell. Ay, yung smell naman, free naman talaga eh. Kaya mo kung perfume, di ba? Oo. May tester. Laging dapat. Siyempre. Mm. So, Yun idea na iuuwi mo yung panyo. No? Yan. Kasi yun sa, Oo. di ba sa Biblia, sa Acts Oo. of the Apostles, yun panyo lang ni San San Pedro, Pedro. ni San Pablo. Ganon din, kahit sa Nagamang meron sa doon na hinulid, ano yun eh, ang tawag doon, namatay na Jesus. Oo. Yung parang apong Mama Kalulu. Santo Oo. Enchero. Yung damit nun, talagang ginugupit tapos pinaplastic. Pinimigay. Yun ang Kahit yung dinidistribute. kahit yung pinuntahan namin sa Quezon, yung Dolorosa, yung veil ng Dolorosa, yung belo niya, ay pinapalitan, yung sinuot niya the previous year, ay gugupitin, pagkatapos pinapamigay sa mga tao. Ay, hindi pala pinapamigay, maglilimos ka. No? At doon nagiging mayaman yung parokya. Kasi Ayun. a small piece lang, no, bibilin mo 100, 50 pesos, pero tulong naman kasi sa parokya dahil shrine yung parokya eh. Sa Isabela naman, dati na ipapasok mo daw yung kamay mo para Yes. mahawakan ang berhen. Oo. Ngayon, hindi na. Ano na lang yun? 1 inch na lang. Daliri mo lang. Daliri na lang. Dahil ginugupit nga daw yung mga damit. Oo. So, yun ang ginawa Nakakatawa nga, Sinara pumunta nila. din kami sa Quezon eh, doon nga sa Dolorosa, kasama namin itong mga yung mga nandito sa katedral, no? Yung mga Dolorosa din dito, no? Itong isang Dolorosa, nakapanik doon sa kung naasan parang nakalagak, nakakabit yung Dolorosa. Bigla ba naman nakakita daw siya ng gunting, tapos biglang pinagugupit. Ay. Tapos sinanong na, bakit niyo po ginupit? Ay, may gunting kasi eh, baka pinapagupit sa akin ng mahal na birhen. Sabi ganun. Jesus Maria Joseph. Ay, Bigla na lang ako umalis, baka pagalitan ako ng pare, di ba? No? Kasi yung siguro feeling ng mga tao, when they touch it, they have this immediate, intimate connection. Connection. Agad Yun yan. na nakakonekta ka. opo. No? Well, faith is really experiential. Dapat. Di ba? Dahil ang pananampalataya na walang karanasan ay patay Yes. na pananampalataya. No? We need that experience. Kaya nga, ginagawa natin sa simbahan. Kailangan lahat. It affects the senses, di ba? Kaya may kantahan, may pakikinig, no? May nag-hoverboard. Dali, saan tayo aabot niya? Next. Ayan. Anyway. Nung kinikwento nga ni Papa ko nung mga kabataan niya na nasa Maynila na siya nun, ang prosesyon ng traslasyon ng Nazareno ay hindi ganun kagulo. At hindi ganun kahaba. Oh, yes. Mabilisan. Yes. Orderly procession, yan, makikita mo nakapila yung tao, nagdarasal sila. Ang mga lalaki, maayos, hindi sila yung nagguguluhan. And then, nangyari siguro 1970s, ayan na, dyan na nag-umpisa yung Dumami daw, oo. dumami yung deboto, yan. Well, isang factor din siguro dyan dahil Maynila ay iba't ibang mga Yes. tao na yung nakatira dyan. Of course, hindi puro yung kultura, may pinanggalingan, tapos
Yung mga iba ay doon ay pinanganak sa mga ibang slums na area. Of course, hindi mo naman na-expect na mga tao ay maging disiplinado Tsaka dahil hindi naman sila talaga laki sa simbahan. no? Kung mas marami na yung tao, hindi naman natin maiiwasan. Tayo nga lang, Yes. di ba? Mm-mm. Kahit maayos, pero kapag dinamihan mo yung mga tao, kahit Kaya lang. maayos pa yan, may aberya ng konti. Oo. Parang ano kasi yan, parang yung simbang gabi, nagsisimbang gabi lang sila, hindi sila nagsisimba every week. Yeah. O yan, mayroong mga deboto naman na pag meron translasyon, doon lang sila pumupunta. Yes. Pwede. Pero hindi Yeah. sila all year round na Tsaka, pumupunta. Actually, ngayon, hindi ko alam kung paano ba kung lahat ng mga dioceses o lahat ng mga parokya pinagdiriwang. Kasi yung traslasyon, January 9, is supposed to be a local feast. Mhm. Parang yung traslasyon natin sa Santa Rita, di ba? Yes, yung August relic. 17, tayo lang talagang nag-celebrate ng August 17 for Saint Rita. Kasi nung araw na yon, dun dinala yung relic ni Saint Rita sa Sa parokya. parokya. Sa kanila, ganun din eh. Yeah. Yung January 9, yun yung traslasyon. Oo. Pero ngayon, pinagdiriwang na sa ibang parte ng Pilipinas. Yes. Ganun na lang kalaki yung devotees. Yung devotion. Talagang napakaraming mga deboto ng Nazareno. Dahil kung titignan mo, dito lang sa katedral, pag hindi namin binuksan yung parang doon sa chapel nung Nazareno, nagagalit na sila. No? Well, anyway, itong tignan mo nga, itong Nazareno, napakalapit nung sa Christmas. Ibig sabihin, hindi mo mahihiwalay yung ang ating Panginoon sa kanyang paghihirap para sa atin na siya naman ang naging daan ng ating kaligtasan. Yes. No? And, well, all throughout the year, ganyan naman yung reflection natin, the life of Jesus. Yes. Di ba? Ang buhay ng Panginoon, kanyang isinabuhay para sa atin. And one of the important feasts din na ating pong pagdiriwang din, yung pong January 9 ay sa Nazareno, the next day, January 10, Sunday, would be the feast of the Lord's Baptism. No? Kaya nga, yung sino ba yung mga parokyang nagpepiesta, no? Si Yapong Manny Contreras, no? Sa Lord's Candaba. Baptism Parish. That is sa Lord's Baptism Parish, no? Piesta nila sa Candaba, no? Pasig, Candaba. Candaba, no? Sila ay binaha nung last na Pasko, no? Babahain naman sila ng grasya niyan. Yeah. Yan yung panalangin natin sa kanila. Anyway, dahil po parating na ang kapiyastahan ng ating pagkabinyag ng ating Panginoon, of course, dapat nakaangkop din ang ating mga ikakanta sa linggong yon, no? Mga kantang tungkol sa baptismo. No? Ito'y pagbibinyag. Ito'y paalaala din sa ating sariling pagkabinyag, no? Not only Jesus' baptism, but also our own baptism. Kaya nga, anong unang ating kakantahin tungkol sa pagbibinyag? Yung isang pananampalataya. Okay, so of course sa binyag, konektado dito ay ang ating pananampalataya, faith. We have been baptized, no, in a specific faith, no? Ang ating pananampalatayang Katoliko, no? Tayo ay naniniwala, no, sa anuman ang itinuturo sa atin ng simbahan. So pakinggan po natin ang kantang Isang Pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin.
dalisay na pag-ibig sa amin lumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Okay. Ganda. Yes. Dati, laging kinakanta yan. Mr. Vigil. Oo, Yeah. ngayon, hindi na masyado. Isang pananampalataya, Isang no? pagbibinyag. So, one baptism, one faith, no? Kaya nga ikaw ay nagpabinyag dahil ikaw ay naniniwala, May no? pananampalataya. May pananampalataya, no? May narinig ako noon sa EWTN. Yung creed daw, no? Ibig sabihin ng creed, yung parang credo, ay parang isang seal, no? Nung panahon ng mga medieval times, nung daw panahon ng mga ang tawag mo dito, mga medieval knights, Yung mga no? lords and Yeah. ano pa na, mga ano yan Yung- 1200s, yeah. ganong Yung mga nakipaglaban sa Jerusalem, Ay, yung mga mga crusades, no? crusaders. Well, napakarami po kasi mga mayayaman, no, na nakisali sa crusades, yung gusto nilang bawiin yung Jerusalem, no, sa mga sumakop na Muslim, pero iiwan nila yung kanilang kayamanan. At iniiwan daw nila sa bangko, no? Okay. Para malaman nung bangko na babalikan mo, no, dahil hindi pa masyadong uso yung pirmahan nun, no? So, gumawa sila ng seal. Gagawa sila ng seal na tinatawag nilang credo, yung parang credo, no? At pag nagawa na yung seal, ito ihahatiin nila sa dalawa, no? Ibibigay yung isang half doon sa may-ari na nagde-deposit, yung isa naman, parte ng seal ay nandun sa may-ari na bangko, no, yung manager. Kaya pagbalik nung may-ari galing sa gera, no, para malaman nila na siya nga may-ari nung kayamanan, ay Nagtugma. pagdidikit nila, dapat magtugma, no? Parang Pag yun yung nagtugma. pinaka-resibo niya, no? Oo nga naman. Kaya nga napakaganda nung significance niya. When we say the creed, ibig sabihin yung Panginoon ay mayroong isang half and we have another half, na parang pinagdudugtong natin yung dalawa, nagiging isa, and pag nag-unite, no, pag nagsama, parang yun yung nagiging daan na nagiging accessible yung kayamanan ulit sa atin. Aba, 'Di ba? Yung ganda kayamanan ng grasya ng Panginoon, 'di ba? Napakaganda nung significance ng creed, Talagang no? among naalala ko dyan, alam po ninyo yung mga pendant ng mga magkasintahan. Yung Iba si- yung may ano sila, Heart shape. yung heart shape. mm-mm. Tapos na kay boy yung kalahati, Na kay na girl kay yung- yung Yes. tapos may certain hati yung pagkakahating yon, yung dalawang lang yun yung pwedeng pag Jug siya. Yes. Oo. Kaya nga sa binyag, 'di ba, apart nung binyag ay yung pag-respond ng mga nanay, tatay, mga ninong at ninang dun sa creed. Umpisan nga dun sa sinasakwil nyo ba si Satanas, 'di ba? Ako pag nagbibinyag ako, panay ko sinasabing lakasan nyo po yung pagsasagot nyo, no? Kasi baka kayo ay bumubulong lang. Kayo ay mahina na sumagot. Baka hindi kayo kumbensido na Itakwil sa Satanas. tinatakwil nyo nga si Satanas. Baka gusto nyo talagang maniwala kayo kay Satanas. So, di ba? No, part ng rito ng binyag ay yung creed, no? So, pag binabanggit natin yun, sinasabi natin, pinagdarasal natin, parang nakikiisa tayo sa Diyos. At nagiging accessible o nagiging available sa atin yung yaman ng grasya ng Panginoon. No? Napakagandang tandaan po natin. Hindi lang something na kailangan natin ma-memorize, no, intellectually, no, pero ito ay may mas malalim na halaga, no? So, ang ating pong susunod na kanta na pagbinyag, pang-baptism, ano 'yon? Such? Yung When Jesus Comes to be Baptized. Yes. ito ay isang lumang awit din, Seth, Old diba? hymnal po ito. Okay.
Ito'y base dun sa yung alam nating awitin, yung All Creatures are Forgotten King in to know. Okay. Yung tune, Last uns erfroren. Mhm. So awitin natin ang When Jesus Comes to Be Baptized. When Jesus comes to be baptized, He leaves the hidden years behind. Hallelujah, hallelujah. The years of safety and of peace, to bear the sins of all mankind. Hallelujah, 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 hallelujah. The Spirit of the Lord comes down, anoints the Christ to suffering. Hallelujah, hallelujah. To preach the word, to free the bound, and to the mourner comfort bring. Hallelujah, 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 hallelujah. He will not quench the dying flame, and what is bruised He will not break. Hallelujah, hallelujah. But heal the wound injustice dealt, and what of death His triumph make. Hallelujah, 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 hallelujah. Our everlasting Father prays, with Christ His well-beloved Son. Hallelujah, hallelujah. Who with the Spirit reigns serene, untroubled Trinity in one. Hallelujah, 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 hallelujah. Okay, napakaganda. Alam mo yung napakagandang linya dito, napansin ko. Sabi niya, when Jesus comes to be baptized, He leaves the hidden years behind. No? Yung parang pag ikaw ay nabinyag, tapos na yung panahon na ikaw ay nagtatago, nagtatamad-tamad, nagpapataba, di ba? No? Parang baptism awakens you to an active life. No? Kaya nga ako yung isang paniniwala ko, no, na nag-agree naman si Bishop Ambo sa akin. Ba, talaga namang may ano ka pa, ha? Isang realization ko, no, na our, di ba, baptism makes us disciples. Disciples ay yung taga-sunod lang. Pero baptism, which should also make us apostles. Di ba? Ang isang apostol sa hindi sunod-sunuran, pero siya din ay isinusugo na. Di ba? Ang sinusugo ay is the one leading already, leading people to God. Kaya nga ito, He leaves the hidden years behind, ay hindi na lang siya sunod-sunod, pero siya ay ngayon leading people, no? Pagbubukas ng langit, di ba? Tapos sabi ng Panginoon, sabi niya, this is my favored son. No? Sabi, listen to him. No? Tayo ay
nakikinig at tumutupad Tumutupad ng... sa kagustuhan ng Diyos. Yun. Yung tanong, Ano po? paano mo malalaman kung anong kagustuhan ng Diyos? Oo nga. Paano nga ba? Di ba? Kaya nandyan yung tinatawag na discernment. Ayun. Baka, parang yung kwento nyo kanina, Among. Mhm. Akala nung babaeng nakakita ng gunting, gusto kagad ipagupit ng mahal na birhen. Oo, di ba? So, Tama hindi ba lang yun? yung agad na gagawin ko na yung gusto mo, pero kailangan mo ring pag-isipan. Di ba? Mhm. Isa pang magandang reflection, no? Isipin mo sa binyag. Parang yung binyag, yan yung our spiritual birth. Di ba? Spiritual birth. Ibig sabihin, Yan yung pagkapanganak sa bagong buhay na espiritu. Sa tubig at Oo, 'di ba? Kung meron tayong birthday, and how do you know that you are growing? You measure your height, 'di ba? Or you measure your waist, 'di ba? Yung lapad, Oo, kung 'di ba? ikaw ba ay... Kapag bata may ano sa dingding, di ba? Oo. May guhitan. Pero Ganun. yung 2 inches. sa binyag, kailangan mini-measure mo rin kung you are growing spiritually, 'di ba? No? Pag darating na yung araw na kung kailan ka ibininyag, Mhm. 'di ba? Tayo lahat memorize natin kung kailan tayo bininyag. Yes. Pero hindi yung birthday natin, pero alam mo ba kung kailan ka bininyag? Marami ay hindi na nakakaalala ng araw ng kailan sila bininyag. Ay, ako mong, tandang-tanda ko pa rin. Kailan yung sa'yo? Nung kapistahan ng Sampaloc noon, December 11, 1994, wala pa akong 10 taon. Mhm. Kasi puno na yung binyagan sa parokya namin sa Loreto. So, si Papa ko, dinala ko sa San Miguel, sa San Miguel. Malacanang. Oo. Kaya Wow. that's- yun. Ano ka pala? Malacanang baby. Sa yung parokya lang naman. Oo. Ang tanong ko naman, hanggang ngayon ba pinapatnubayan ka ni San Miguel? Oo. Pinapatnubayan ka o ikaw yung kalaban ni San Miguel? Hindi yung kasi yung pangalan ko, di ba? Galing sa Angel. Hebrew Apocryphal. Saltiel. Saltiel. Salatiel. Salafiel, yun. Salafiel. Ibig sabihin, Apocryphal yan. Apocryphal yan. Oh, si Salafiel. Yan. Ibig sabihin, the prayer of God. Yeah. Yan. At paano mo malalaman na you have been or you're becoming an apostle, no? That you have grown spiritually? When you are not selfish anymore. Yan yung pinaka Okay. when you are inspired to serve. Yan talaga, yun yung katungkulan o yun yung nagiging buhay ng mga apostoles, di ba? Sandali. They serve. Kailangan linawin yan, Among, no? Hindi porket nagsisilbi tayo sa simbahan, hindi Yeah. na ibig sabihin na hindi na tayo selfish. Kasi kailangan bumalik sa intention, di ba? Ano yung intent? Some people do Yeah. the right things for the wrong reason, sabi nga nila, no? So, ang ibig po ninyong sabihin sa tingin ko, you do things unselfishly. Yes. Hindi yung dahil makikilala ka nila, no? Yung feeling mo superstar ka o nagpapapansin ka, no, sa iba, no? Yun yung minsan yung nakakatakot 'di ba? Pero yung service na binabanggit natin dito, ay yung pag ikaw ay nag-serve, no? Kahit na hindi ka pasalamatan o kahit hindi ka bigyan ng reward, okay lang sa iyo, 'di ba? 'Di ba sa atin pag nagpa-thank you sila sa iyo, ano yung sasabihin mo? Walang anuman. Ano sasabihin mo? Don't mention it. Don't mention it. Walang anuman. De nada. Ganun yun Di ba? Hindi yung salamat, ay talagang ganito ako. Naku naman. Patay. Di ba? No? Yung pinagmamalaki Makagbigay mo pa talaga ako. yung sarili I'm mo. generous. Ay, Oo. Jesus Mariosep. Parang Ako pa! Sasabihin ganun, no? Ako yun. Ganyan Ako talaga yan. No? Tapos sasagot mo sa kanya, di wow. Etong dalawang to, yan na naman, Tita Ayan. Shirley. O ano na naman yung mga... Wala siya pong gin eh. Oo nga. So, ang ating pong last song, no, pambinyag, no, ay, Balen na pare. of course, ang ating national National anthem. anthem yan. No? Memorize sa lahat ng tao, no? So more or less
no, 99% po ng ating mga parokya sa darating na linggo ay kakantahin at ng kakantahin balen. ito. Lalong-lalo na pagbebendisyon na ng mga pare, no, yung mga tao kakantahin nila yon. Lalo Pero na yung mamaya explain yung part ng may binyag tamo, no, lalong-lalo na yon. May binyagtamot mete kambena. Yes. So, Yun. Teka, explain muna natin yung inaawitan natin nito na Balen na Pari. Hindi si Among Jean, hindi si Among Joel yan. Hindi yung mga kura paroko natin, ha. Babalikan natin yung Padre Nazareno na yan. Yes, okay. Priest. So, pakinggan po natin. Kung gusto niyo po ay makisama kayo sa Opo. kantang Balen Apari. Itaas niyo po yung mga kamay. Iwagayway. May pa talaga po talaga. Yan. Balen Apari, Balen Ari, mansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusal na ninyato, bankaya munye, ganap apaduto, may binyag tamot, mete kambena, ban subling meking panibayong beta mong beya para king Diyos, yaning kayausan, yaning dikilan, Balen Apari, Balen Ari, mansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusal na ninyaku, bantaya munye, banapapagutu, king kayang daya, meos melinis, king kasalanan, at sablang lumis, salaning yato, at kayang asin, yaning kayausan, yaning dikilan, Balen Apari, Balen Ari, mansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busal na rin yato, man kaya munye, ganap apaduto. Okay. Balen Apari. Yung Balen Apari, di ibig sabihin kami lang mga naordinahan na pari, di ba? Dahil tayong lahat, nung nabinyag po tayo, meron tayong sariling pagkapari, no? Through the anointing of the chrism, no? Meron tayong pagkapari, we share the same priesthood with Christ. And universal priesthood. Yes, the universal priesthood. Ibig sabihin, tayo din ay pwedeng magdasal, no, mamagitan sa pagdarasal, no, we can also pray for others, no, but we cannot say the mass, we cannot course. perform the sacraments, no. Yun po yung specific na bokasyon. Yun yung kasuyuan, yung kayausan, no, paglilingkod ng specific na vocation yung pong mga pare. Okay? Okay, So I think malinaw. before tayo magpaalam, no, yung mga ating mga ginigreet, no, na pagpapakinig, no, kahapon ako ay nagmisa po ng patay, no, at nagpapagreet po, no, na yung mga nagluluto sa kitchen ng Cafe Rustico, no. Hello. Every day daw silang nakikinig, lalong-lalo na pagkantahang Katoliko, no. Nakikiawit sana sila, Among. Of course, no, habang sila'y nagluluto, no? At pinapadasal din ang kanilang boss, no, si Miss Noemi Sandico, no, dahil siya daw ay may sakit, no, so pinagdadasal po natin siya. Pinagdadasal din natin si Tita Lu, no, Malyari, na happy birthday ngayon. Ate Lu, happy birthday! And even ang anniversary yata ng Ron Mark, I think, no? Anniversary yata nila ngayon dahil sila ay nagsimba sa katedral. Si Amon Jean ang
nagmisa. Of course, nandyan pa rin si PJ, pag hindi natin ginrit, no? Hindi na tayo susustentuan ng gatas. Gatas talaga. Nakikinig din ngayon namong yung mga kabataan natin, no? Ang mga Our Lady of the Assumption Children's Choir, yung iba sa kanila nakikinig ngayon. Talaga? Kasi hindi sila pumasok. May pang umaga sila. Okay. Ay, Si oo nga. Si Kulot nakikinig ngayon. Si Kulot. Oo, mga pamoy. Ayo ha, kung ano-ano yung mga Okay, so, kapananin nyo. yes. So, okay. Tapos binabati ko rin ang aking nanay, ang tatay ko, nakikinig sila ngayon. Nakaset na ang radyo sa 91.9. Sinet na Yan. niya. Basta po Finally. kayo. At debate rin natin yung mga kaibigan ko na naman, nakakaaway ko't kaibigan. Yes. Yes. Po kayo. Kayo ha? Yan, si, Uso na yan. si Kaloy, yan, umusta? Si Reynald, yan, mga breaks natin. Musta po kayo? Mga Berks. Talaga. Oo. Yan, kagabi nakasalubong ko sila at nabalitaan nila na ako'y, yan, kasama tayo ngayon sa Kantahang Katoliko. Pakigreet naman daw, yan. Okay. Siyempre. Musta po kayo? Okay. Okay. So, maraming salamat po at tapusin natin ang ating episode sa isang dasal. Dasal po tayo sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob ng pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo ng aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhod po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At sumainyo ang Panginoon Sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Maraming salamat din po. Sa Such po ito ang inyong kasama tuwing Monday Kantahan. Bumabati ng Happy Christmas pa rin at Merry New Year na baligtad na. Pasko pa rin. Pasko pa rin. At nandito pa rin po kasama nyo, nagpapasalamat ang inyong Pogi. Ikaw nagsabi na, hindi ako. DJ na, Father pa, DJ Father Joel, Happy New Year po at Merry Christmas pa rin. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!